Lumipat naman ang eksena sa tapat ng bakod ng village. Makikita dito ang kasamahan ng mga knight ni Herman na kanilang sinuri ang buong paligid. Silang tatlo ay binabantayan ang labas ng bakod at inaabangan ang kanilang target. Sinaad pa ng isang knight na ayon sa kanilang nalaman na sa lugar na ito karaniwan na dumadaan ang kanilang target, totoong tinatawag raw na isang half-blood ang kanilang target, pero sa pinakapayak na antas ay wala naman pinagkaiba ang kanyang katangian sa totoong ogre. Ayon din ng isa na marahil ang likas na instinct ng kanilang target ay parang hayop, at narinig din niya na kaya raw makipag-usap ang nilalang na yun sa mga tao, pero sa huli ay isa pa rin siyang ogre. Doon ay lumingon sa kanyang unahan ng isang knight, sabay sinabi sa kanyang kasama na mabuti na raw kung ganoon ang kanilang target, masyado raw talaga siyang nag-alala na baka masyadong naging tao ang kalahating ogre, nalaman din niya na batang ogre pa daw ang kanilang target. Sumagot ang isang knight na sa kanyang nalaman ay 13 gulang pa lang ang kalahating ogre na kanilang inaabangan. Sinabi din ng isang knight sa kanilang kasama na nasa pinakaunahan na sa simula pa lang ay parang mayroon na silang pagpipilian kung magsasalita siya patungkol dito. Ngunit pinatigil ng isa ang pagtatalo ng dalawa dahil dumating na raw ang kanilang target. Kaya inutusan ng knight na namumuno sa kanilang tatlo na ihanda na nila ang formation para sa paghunting ng isang orc, dapat kanilang matiyak na mayroon silang maipakitang resulta bago pa makabalik si Sir Herman. Samantalang makikita naman itong si Leon na labis na nag-alala dahil late na naman raw siyang nakauwi. Ang kanya raw dala ngayon ay mayroong napakabahong amoy, sa kanya ay ayos lang naman ang ganitong amoy, pero para sa kanyang ina ay hindi niya ito gusto. Naalala din niya noong mayroon siyang nakasalubong na kanyang kakilala na nagtanong na kung kakainin raw ba ni Leon ang ganito kaalat. Sa isip-isip din ni Leon sa tuwing naalala niya ang nangyari kanina na dapat raw ay hiningi na lang niya sa kanyang auntie na lagyan ang kanyang dala ng pampalasa bago siya umalis. Napansin din niya kamakailan ay laging mabigat ang ekspresyon ng kanyang ina, kahit kanya siyang tinatanong ay hindi siya sumasagot. Natitiyak raw niya na kaya nagkaganoon ang kanyang ina ay nang dahil sa kanya matapos ang pangyayari noong nakaraan. Pinapanalangin din ni Leon na sana maging maayos na ang lagay ng kanyang ina kapag siya ay nakauwi. Ngunit nagulat si Leon nang mayroon siyang napansin na kakaiba, doon ay nakita niya sa kanyang itaas ang mga kumikinang na mga palaso. Sabay ito ay tumama sa kanyang katawan, na ipinagtataka naman ni Leon ang lahat na mga nangyari. Dahil dito ay naging seryoso si Leon na kanyang tiningnan ang buo niyang paligid, sabay hinagis ni Leon ang karne na kanyang dala sa itaas, at agad siyang tumakbo ng mabilis at kanyang iniisip na kung ano raw ba itong mga nangyari. Tiningnan din ni Leon ang kanyang isang kamay na kanyang iniisip na kung saan raw ba nanggaling ang mga nilalang na umatake sa kanya. Bago raw ito nangyari ay wala naman siyang naamoy na kakaiba o kakaibang presensya, kung ganito raw ang sitwasyon ay marahil naghanda ang kanyang mga kalaban ng formation para sa paghunting. Tiningnan din ni Leon ang kanyang buong paligid upang hanapin kung saan nagtatago ang umatake sa kanya. At kasunod nito ay mayroong napansin si Leon na papalapit sa kanya kaya mas lalo siyang naging alerto at kanyang iniisip na kung sino raw ba ang mga ito. Doon ay biglang lumitaw sa kanyang likod ang isang knight at nakatutok na kay Leon ang kanyang espada, kaya agad na sinuntok ni Leon ang knight pero hindi niya ito tinamaan. At nagulat si Leon dahil muli na namang naglaho sa kanyang harapan ang knight na umatake, kaya nakaramdam ng pagkabahala si Leon na napapatanong na kung ano raw ba ang pagkakilanlan ng umatake sa kanya. Ngunit hindi pa nakapaghanda si Leon ay muling lumitaw ang knight sa kanyang likod at sinaksak siya ng espada. Dahil dito ay hindi makagalaw si Leon na kanyang iniinda ang pagsaksak sa kanya. Doon ay agad siyang napabulwak ng dugo na kanyang natanong kung bakit ito ginawa sa kanya. Ano raw ba ang nagawa niyang kasalanan? Sa buo raw niyang buhay ay lihim lang siyang namumuhay ng tahimik sa ganito kaliblib na lugar, na parang isang daga na palagi na lang nagtatago. Bakit raw siya pinuntirya nitong mga tao? Ano raw ba kaya ang kanilang dahilan? Doon ay huminga ng malalim ang knight na umatake kay Leon, sabay inangat niya ang kanyang espada upang kanyang pugutan ng ulo si Leon. Kasunod nito ay ibinuhos na ng knight ang buo niyang lakas upang hampasin ng kanyang espada si Leon, samantalang itong si Leon ay hindi maalis ang kanyang tingin sa espada na malapit nang tumama sa kanya. Dahil dito ay mapapansin na biglang naging asul ang kulay ng mga mata ni Leon, na kanyang nasabi sa sarili na hindi raw siya papayag na mangyari sa kanya ang ganito. Sa kinaroroonan naman ng ina ni Leon na si Leona, makikita siya na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata na kanyang iniisip ang patungkol sa sinabi sa kanya ni Herman. Samantalang itong si Herman ay kanyang hinihintay kung ano ang isasagot sa kanya ni Leona.
Nang iminulat na ni Leona ang kanyang mata ay hindi pa rin ito nagsalita, kaya sinabihan ni Tilok si Herman na ang mas mabuti raw nilang gawin ay bigyan pa ang babae na ito ng kakaunting oras. Iniisip din ni Tilok na gaya raw sa kanyang inaasahan sa mga tao na nagpapanggap na isang banal ay madali lang silang mahuhulaan. Marahil ay nagsasawa na ang lalaki na ito sa buhay na palagi na lang naglilinis sa kalat ng isang tao na bago pa lang yumaman na nakabili ng isang pwesto sa hangganan, pero sa nakita niya ngayon ay nawalan agad ng pagpipigil sa sarili si Herman at sinunggaban agad ng kanyang nalaman kung ano ang pagkatao ng babae. Ang lalaki raw na inaakalang marangal ay nagpapadala lang sa mga iilang salita. Ganito raw ba talaga ang mga tao na nasa itaas ang katayuan, sila raw ay nakakaawa na nakakatawa. Naalala din ni Tilok noong panahon na inatake siya ni Leon at noong lumapit sa kanya si Leona. Hindi raw talaga niya makakalimutan ang mga mata nitong babae na parang minamaliit lang siya. Ang mga mata raw na ganoon tumingin sa kanya noong nakaraan ay wala palang laman kung hindi isang biglaang kilos. Sa ngayon ay hahayaan na lang niya sila na magpatayan dulot ng kanilang yabang, dahil yun naman talaga ang kanilang gusto. Sa mga asal raw nitong dalawa ay imposible na mapunta sa kanila kung ano talaga ang kanilang gusto. Doon ay nagsalita si Leona na imbis na anak ang dugo ay maaaring mayroon muna siyang sasabihin. Si Herman na pinapanood si Leona ay nagtataka sila kung ano ba ang ibig sabihin ni Leona. Wika pa sa kanila ni Leona na hindi raw niya hahayaan na silang mga bisita dito ay magpapadanak ng dugo. Habang patuloy pa rin na nagsasalita si Leona ay naging seryoso ang tingin nitong si Herman. Ngunit nabigla siya dahil mayroon siyang kakaibang narinig sa labas ng bahay. Nang tiningnan niya ang labas ay wala naman siyang ibang nakita sa kakahuyan. Ngunit laking gulat ng dalawa dahil bigla na lang lumitaw si Leon at ito ay galit na galit dahil sa panghimasok ng dalawa sa kanilang bahay. Nang sobrang lapit na ang kamay ni Leon sa mukha ni Herman ay nagtataka pa rin si Herman kung paano nakarating dito ang batang ogre. At tiningnan din niya ng seryoso ang mga kamay ni Leon, at agad niyang kinuha ang kanyang espada. Si Leon nang kanyang napansin na mabilis na kinuha ni Herman ang kanyang espada ay masyado siyang nagulat. Kasunod nito ay inatake ni Herman si Leon ng espada pero nagawa naman itong naiwasan ni Leon. Pero nagtataka pa rin si Leon sa galaw ng espada ni Herman dahil masyado raw itong mabilis. Ngumiti din itong si Herman na kanyang dinaluyan ng mana ang kanyang espada. Sinabi pa ni Herman kay Leon na lubos raw nakawili-wili ang kanyang ipinakitang galaw ngayon at kung paano niya nagawang naiwasan ang kanyang espada, saan raw ba niya natutunan ang ganoon na pamamaraan. Kasunod nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang buong lugar dulot ng paghampas ng espada ni Herman. Makikita ang loob ng bahay nila Leon na ito ay nawasak, samantalang itong si Tilok ay masyadong nabigla dahil hindi raw ito ang kanyang inaasahan. Inaakala raw niya na isa lang normal na knight itong si Herman, pero tinatago lang pala niya ang totoo niyang lakas. Sa tingin niya sa espada ngayon ni Herman ay nakakita siya ng totoong expert sa larangan ng espada. Makikita naman itong si Leon na kanyang ginamit ang kanyang katawan upang pangharang para hindi madamay ang kanyang ina sa atake ni Herman. Nang nakita ni Herman ang ginawang kilos ni Leon ay nagtataka siya kung bakit niya ginamit na pangharang ang kanyang katawan. Doon ay tiningnan ni Leon ng seryoso si Herman habang pinoprotektahan ang kanyang ina. At mapapansin din sa kanyang mga mata na ito ay naging kulay asul. Upang hindi mawala ng sariling katinoan si Leon ay pinahinahon siya ng kanyang ina, dahil ang totoo ay hindi raw siya masasaktan nitong mga nandito kaya magmadali nang umalis si Leon at tumakas. Ngunit hindi pa nakapaghanda si Leon upang umalis ay agad siyang inatake ni Herman, dahil dito, ay buong-buo na tumama sa kanyang likod ang atake ni Herman, na maging si Leona ay nabahala sa sinapit ng kanyang anak. Tinawag din ni Herman ang pansin ni Leon itigil na raw niya ang kanyang ginagawa, kung magmamatigas pa rin siya ay kanyang tinitiyak na sa susunod niyang atake ay hindi na siya magbibigay ng awa. Pero bago raw niya gagawin ang panghuli na atake ay nais muna niyang marinig kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Dagdag pa ni Herman na hindi raw talaga siya makapaniwala na nagawa nitong halimaw na ogre na lamangan ang kanyang mga alagad, paano raw nagawang talunin ng isang hamak na halimaw ang kabalyero, kahit baguhan pa lang sila ay imposible silang matatalo. Sa tanong ni Herman ay seryoso lang na tumingin sa kanya si Leon, at bumalik ang eksena kung saan malapit ng pugutan ng ulo si Leon ng kabalyero na alagad ni Herman. Sinabi pa ng knight kay Leon na kailanman ay hindi talaga siya mapapanatag kung isang musmos lang ang kanyang papatayin. Dagdag pa ng knight kay Leon na sa totoo lang ay bahagya lang siyang maliit kumpara sa tunay na ogre,
walang kwenta raw kung siya pa ay lumalaban dahil hindi na niya mababago kung paano siya ipinanganak. Ang tangi lang daw dahilan ng kanyang pag-iral ay upang kanilang maging biktima at gawing koleksyon. Nang papalapit na kay Leon ang espada ay seryoso siyang tumingin dito, at biglang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata at ito ay naging asul. At laking gulat ng Knight dahil hindi niya tinamaan si Leon, bagkus ang lupa lang ang kanyang tinamaan dahil bigla na lang itong naglaho. Kaya nagtataka na lang ang Knight at napapatanong kung paano raw ito nangyari. Kasunod nito ay biglang lumitaw si Leon sa kanyang likod at naghahanda upang maglunsad ng atake. Dahil dito ay napamura na lang itong Knight na kanyang natanong kung ano raw bang galaw ang ginamit nitong ogre. Doon ay makikita ang malaking kamay ni Leon na kanya na itong inangat upang kanyang sakmalin ang Knight, pero nagawa naman itong naharang ng Knight gamit ang kanyang espada. Pero ang labis na ikinagulat ng Knight dahil nagawang mawasak ni Leon ang kanyang espada sa isa lang niya na kamay. Kasunod nito ay tumilapon sa lupa ang Knight ng sobrang lakas. Sa sobrang lakas nito ay napabulwak siya ng dugo sa kanyang bibig. Maging ang dalawa pang Knight na nasa harapan ni Leon ay nagdadalawang isip na umatake dahil hindi nila inaakala na ganito pala kalakas itong batang ogre. Pinaalam din nitong Knight sa dalawa niyang kasama na nahulaan raw nitong ogre ang kanyang galaw kaya siya naunahan. Ang mas mahalaga raw sa lahat ay kanilang nalaman na hindi ito makatwiran. Dapat wala na siyang malay o nagwawala na parang isang totoong ogre matapos ang kanilang ginawa. Kaya napamura na lang itong isang Knight na mabilis na tumakbo upang umatake dahil hindi raw umepekto ang gamot na kanilang pinatama sa ogre, bago raw ganap na makarecover itong ogre ay dapat kanila na siyang mapatay. Doon ay makikita na hinampes ng sobrang lakas ng Knight ang kanyang espada kay Leon, ngunit nang ito ay tatama na sana ay mapapansin na dahan-dahan na naglalaho ang imahe ni Leon. Kasunod nito ay naging seryoso ang Knight dahil hindi niya tinamaan si Leon ng kanyang atake, at ang mas lalo niyang ikinagulat dahil maging si Leon ay bigla na lang naglaho. Kaya tumingin ang Knight sa kanyang buong paligid upang kanyang hanapin si Leon kung saan ito nagtago. Maririnig din ang boses ni Leon na kanyang sinabihan ang mga Knight na gaya raw sa kanyang inaasahan na mayroong mga lason ang mga palaso na kanilang pinakalat kanina. Gusto raw ba nila siyang gawing hayop na karaniwan lang na hinahunting? Dahil dito ay nagtataka ang tatlong Knight dahil kahit narinig nila ang boses ni Leon ay hindi pa rin nila ito mahanap. Ayon pa ng isa na mahirap daw ito dahil sa tuwing nagsasalita ang ogre ay parang maririnig nila ang kanyang boses sa buong kagubatan dahil ito ay nag-echo. Makikita naman itong si Leon na nagtatago sa itaas ng puno na kanyang iniisip kung ano na ang dapat niyang gawin. Tinanong din ni Leon ang tatlong mga Knight na kung ano raw ba ang kasalanan niyang nagawa para gawin nila itong ganitong bagay. Dagdag pa niya na kung kasalanan raw ba na isinilang siyang ganito na hindi katulad sa kanila. Dapat lang raw ba niya itong tanggapin at mamamatay nang hindi lumalaban. At nakaramdam ng takot itong isang Knight dahil napansin niya na nasa kanyang likod ang boses ni Leon na kanyang naririnig. Kasunod nito ay biglang lumitaw si Leon sa likod ng Knight at ito ay naghahanda upang atakihin ang Knight. Kaya dali-dali na hinarap ng Knight ang papalapit na sa kanya na si Leon. Ngunit nagulat silang tatlo dahil imbis na umatake si Leon ay bigla na naman itong naglaho sa kanilang paligid. Kaya napapatanong itong Knight na kung anong uri raw bang galaw ang ginamit ng ogre, ibinubuga raw ba niya bilang singaw ang hallucinogen na kumalat sa buong katawan niya at ginamit iyon laban sa kanila. Kasunod nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang buong lugar dulot ng atake ng mga Knight para kanilang mahuli si Leon. Matapos ang malakas na pagsabog ay hingal na hingal itong Knight dahil hindi nila inaasahan ang ginawang hakbang ni Leon upang sabay silang labanan. Ayon pa ng isang Knight na kahit saan-saan na raw siya umatake kanina ngunit kahit isang hibla ng buhok ng ogre ay wala siyang tinamaan. Sinabi din ng kanyang kasama na parang pinaglalaroan lang raw silang tatlo. At ang higit na nakakagulat ay bigla siyang naglaho matapos kumalat ang makapal na hamog.